Hi, hello po. Ayoko sanang sumawsaw sa sa pulitika. Kaya lang hindi ako puwedeng manahimik lang, eh. Kaya makikigulo ko, okey? Ang hirap kasi madami pong kumakalat na nga fake news at kailangan maging proactive din tayo kasi kung hindi, baka matulad uli yung nangyari kay Apo Lakay. Kay Apo Marcos, ayoko na po nun mangyari uli. Honestly, during those time pasalamat talaga sila nung nag-EDSA-EDSA sila, wala pang social media. Ngayon may social media na, kaya hindi naman puwedeng yung puwedeng magsalita, hindi magsasalita. So, umpisahan po natin 'to. Ito po opinyon ko lang. And I don't know if I am right or if I am wrong. But this is my opinion. Okay, umpisa natin yung sa pagkakahuli dito kay Digong. Sabi nila illegal daw. Bakit kasi naging illegal? Kasi daw dapat ihabla dito sa Pilipinas. Kasi daw walang jurisdiction ang ICC sa Pinas. Sino may sabi? Mga DDS katulad ni Panelo. Pero teka, noong panahon po nung hindi pa tayo nagwi-withdraw sa ICC at presidente na si Duterte presidente na siya, nagsimula yung kanyang tokhang, yung war on drugs. Ngayon maraming namatay. Sige, sabihin na nating adik o ano yan, kaya lang may mga biktima, 'di ba? May mga biktima. Okay. Sa article ng 127, yung article of withdrawal, nakalagay po dun, ang ICC ay may jurisdiction tayo. May jurisdiction sila sa state tulad ng Pinas habang miyembro pa at kung yung krimen na ginawa, miyembro pa tayo. Yung krimen na ginawa ni Digong o sabihin na natin yung war on drugs nangyari, during nung miyembro pa tayo ng ICC. Hindi pa tayo nagwi-withdraw. So anong ginawa ni Duterte? Kasi biglang umugong yung biglang umugong yung ICC, hindi ko alam kung natakot siya o nag-withdraw siya. Bigla siyang nag-withdraw. Kaya lang, nagsimula na po biglang mag-imbestigasyon ang ICC about the krimen. So, yung crimes na yun, during na miyembro pa tayo ng ICC. Kaya, ibig sabihin, under tayo ng may jurisdiction sila. At ito pang nakakatuwa. During November of 2021, during Duterte's time, anong ginawa nila? Nakiusap sila sa ICC. 'Di ba? Bigla silang nakiusap na wag munang ituloy yung pag-iimbestiga kasi nag-iimbestiga naman daw, nagsisimula nang mag-imbestiga ang Pilipinas tungkol diyan sa war on drugs. At ang sinisisi ni Duterte mga pulis, in fact, ano ba yung sabi niya? Siya daw ang mananagot sa mga nangyari. Pero nung biglang may ICC, ang sinisisi pulis. Kaya nga 'di ba, nakulong yung mga nakapatay kay Kian de los Santos. Kawawang pulis, 'di ba? Sumunod sa utos. Ano nangyari? Sila ang nakulong, hindi si Digong. Pero sabi ni Digong, aakuin ko yan. O asan yung aakuin niya? 'Di ba?
Hay naku, ang hirap kasi maraming ano, maraming naglabasang mga analyst bigla. Maraming mga theorist ang naglabasang bigla, hindi ko alam kung bakit. 'Di ba? Ang daing ng teoryang lumabas, marami ng analyst ang biglang naglipa na kahit ordinaryong tao ko, pero sabi ko makikinig muna ako sa mga opinyon, magbabasa ako. Ito na, pabasa tuloy ako sa sa ICC. Wala naman akong kahilig-hilig diyan, pero napabasa ako. Kasi mahirap magbigay ng opinyon na wala kang pinagbabasehan. O, yung Rome Statute na yan. Yung sinasabi nilang Rome Statute. Under tayo nung krimen na ginawa yun, membro pa tayo. At nagsimula na sila na mag-imbestiga. Kaya may jurisdiction sila. Paano yun? O sa Interpol, ayaw nilang sagasaan yung tungkol sa sa pagiging pagiging member natin sa Interpol. Ang gusto lang ba natin, humingi lang tayo ng tulong sa kanila? Tapos sila, kapag hihingi sila ng tulong, hindi natin tutulungan. Remember Alice Guo and Teves, sino ba tumulong sa atin para mahuli yung dalawang yun? Di ba Interpol? O ngayon ang hihingi ng tulong sa atin ng Interpol, sasabihin natin, ay ayaw namin. Kasi magagalit yung mga DDS. Pwede ba yun? Hindi pwede kasi yung yung isa lang ang titignan natin. Tinitignan natin si Digong, paano naman yung ibang biktima? Oh, tapos sabi nila, dapat daw litisin sa Pilipinas. Okay, sige, litisin natin sa Pilipinas. Kapag napawalang bisa, may mga magrereklamo. Kasi meron pang mga nilagay si Digong na mga tao sa iba't ibang ahensya. May lakas pa si Digong o malakas pa si Digong sa ibang tao, may impluwensya pa siya. Kapag naman natalo si Digong, anong sasabihin? Niluto yung kaso. So mas maigi, dali natin sa ICC. Walang bias dun. At maganda yung kulungan dun, mga kababayan ko. Dito lang sa Sweden, maganda kulungan eh. Diyos ko, dito sa Sweden, mga naka-television pa. Masarap ang pagkain. Kasi dito, takot ang mga tao takot ang gobyerno na masabihan na minamaltrato yung mga preso. Kaya maraming gusto rin ditong minsan makulong eh. Kaysa maging homeless ka. Magugutom ka. Kapag nakakulong ka, libre pagkain mo. At sa ICC po, kumpleto ang pasilidad doon. May mga doktor, may mga klinika, kumpleto. Kaya yung drama nga nila na nahihirapan si Digong, 'di ba? Na boljak sila nung judge doon. Yung fake news nila. 'Di ba? Nasubunog kagad nung judge doon. Si Medialdea sabi kailangan po kung kahit temporary release kasi matanda na. Di dapat mas doon na lang siya, hindi na siya palakad-lakad pa. At least doon may mangyari, nahilo siya, nandoon siya, may doktor doon. Ayun paano daw madadalaw ang mga kamag-anak daw nandoon. Ayun 'di ba dinalaw ni Sara. Pupunta pa si Baste. Nandoon na din si Pulong.
Oh, si Harry Roque nga, biglang lumitaw. Sino nagtago kay Harry Roque? Di ba nagtatago? Pero kanino nagtago? Sino nagtago? Pero alam niya, hangad din ako kay Robin no? Isipin mo, pinangatawanan niyang sasamahan niya si Duterte. Ayun, nagpunta ng dahig. Pero itong si Bato, magpapakulong ako. Pero punyeta, ngayong nahuli na si Digong, biglang hingi ng tulong kay Chis Escudero. Bakit? Kasi baka hindi ko na makita yung mga apo ko. O, asan yung asta mo? Yung tapang mo na magpapakulong ka. Where? Naglaho? Naging bahagang buntot? O ngayon, minumura mo na si Bongbong. Dahil sinasabi, Interpol. Bullshit. Ba naman, nagbubullshit ka? Ayun, no? Anong sabi ni Bongbong ngayon? Hindi niya napalalampasin yung mga nagmumura sa kanya. O, paano na ngayon? Paano ka na? Naku. May mga biktima po. Ako, yung mga addict, sad to say, ayoko talaga. Sige, sabihin na nating addict. Pero, ang hinahanap ko, bakit walang pinakulong na mga na mga drug lord? Bakit addict ang pinatay? Hindi drug lord. Ang addict marirehabilitate eh. Biktima yan eh. Biktima din niya kahit ano pa sabihin natin, biktima din sila eh. Biktima ng komunidad, biktima ng this is a social problem. I hate the addicts. Galit ako sa mga addict. Kaya lang hinahanap ko nasan yung mga drug lords. Pero 'di ba? Ugong-ugong. Sino ang king ng drug lords? Si Duterte. 'Di ba? Yung nasa crane na drugs nakalagpas. Sino nagpalagpas? Tauhan ni Digong. Sad to say, kilala ko pa. Kilala ko yung kapatid. Nung dating nasa costume. Kilala ko. Kapitbahay ko din yung kapatid nun sa Palmera 6. Mabait yung kapatid nun. Maski naman yung yung tauhan ni Digong mabait eh. Kaya what can you do? Kailangan kang sumunod. Sumunod sa utos. Ano nangyari? Tulad ng mga pulis. Sila nakakulong. Di ba sila yung sinasabi? November 2021. Kinilala mismo ni Digong ang ICC kasi humingi siya ng nakiusap siya. Pwede ba ihinto nyo muna yung yung pag-iimbestiga nyo? O anong ginawa ng ICC? Sinunod. Temporary stop yung kanilang investigasyon. Kasi anong katwiran niya? Kasi nagsisimula na daw ang Pilipinas na mag-imbestiga sa mga pulis. Hindi imbestigahan si Digong. Na siyang nag-utos. Di ba? Ay, nako. Ang hirap kasi, no? Meron tayong law. Meron tayong state policies na dapat sundin. Ano gusto niyong sundin? Policy ni Digong?
'Di ba sa ano sabi ni Bongbong, "We are a member of the Community of Nations and Interpol." Member tayo who is helping all nations na membro nila na humuli ng mga kriminal na nasa ibang bansa. Eto pa, ano sabi ni Bongo? Ayaw daw nilang pauwiin si Duterte. Dun muna sa Hong Kong. Kaso, nagmatigas ata tong matanda, umuwi kasi hindi niya inaasahan na talagang huhulihin siya. Ito opinyon ko ha. Ako si Bongbong. Maya't maya mo ako sinasabihang bangag. O sige, Interpol, makitutulong na ako sa iyo. Nang mabawasan naman yung gumugulo dito sa Pilipinas. Aba, simula nang umupo si Marcos, wala nang ginawa kundi guluhin yung ano niya yung administrasyon niya Oh, di ba nakipagplastikan muna tong Sara? Tapos nung nagsisimula nang hindi niya maibigay yung gusto niya, anong ginawa niya? Plank. O sino ngayon ang nambudol ha? Asa na yung unity? Ang gusto niya, unity na pabor sa kanya, pabor kay Sara. Hindi pabor para sa kanilang dalawa. O hindi pabor para sa mga Pilipino. Yun ang unity. Alam mo, Sara, maraming bumoto sa yung mga loyalista. Kasi akala niya magtutulungan kayo ni Bongbong. Punyeta, bigla mong sinabing, no joke. Papapatay kita. Kapag namatay ako, no joke. Dun pa lang dapat ma-impeach ka na. Confidential fund, Sara, nasaan? Ayaw mong umaten, ayaw mong magsalita. Nung nasa hearing, nagmatigas ka, nagbratinela ka dun. Bakit? May mga Mary Grace Piatos. Kaya nga ngayon, hindi nakakain ng Mary Grace na ensaymada. Tsaka ng Piatos, nakukonsume ko, naaalala kita. Dahil palang kamag-anak ni Piatos. Sabagay, maraming flavor ang Piatos. Kaloka. Ano pa sabi ni Digong? During nang nasa hearing siya sa House of Representatives, sa Kongreso. Hinihintay ko nga papasukin yung yung ICC para imbestigahan na ako kasi baka mamatay ako, hindi na nila ako maimbestigahan. O nung dumating, anong sabi niya? Ano kasalanan ko? Bakit niyo ako huhulihin? Di ba loko-loko? Sarili niya, kalaban niya. Di ba mukha ng gago? Sorry sa words, pero talagang nanggigigil ako. Alam niyo, sinuportahan ko yan. I even went to Davao with my kid, with my daughter. Kala ko ang ganda ng Davao. Promise, akala ko talaga maganda. Hindi po. Sorry, hindi ako nagandahan. Opinion ko to, hindi ako nagandahan. Unang-una, super duper sa traffic. Kung sinasabi nyo, traffic sa Manila, mas traffic sa Davao. Kaya nung umuwi ako uli, hindi na ako punta ng Davao. Alam niyo, nakipag-picture pa ako sa malaking picture, sa life size na picture ni Sarah sa Sunila doon. Kasi inalis ko na po.
Kadiri. Didiri ako. Isipin nyo, mautak Mautak talaga si Digong. Bago siya bumaba ng pwesto, nagtalaga siya ng maraming tao sa iba't ibang ahensya kasi alam niya na kapag pinapasok ang ICC o kapag inimbestigahan siya sa Pilipinas, may impluensya siya. Kaya nga yan ang sinasabi ko kapag sa Pilipinas inimbestigahan si Digong at napawalang sala, anong sasabihin namin? Malakas pa si Digong na impluensyahan yung mga, kasi marami pa siyang nailagay. At pag natalo naman, anong sasabihin ng mga DDS? Niluto. Kaya, good, doon na lang tayo sa ICC. Alam nyo noon, talagang suportado ko si Duterte. Talagang katulad dito, nakikipaglaban ako. Galit ako kay Lenny. Ayan, nag-video din ako, kaya lang hindi pa ako YouTuber noon Pero alam nyo, ang hirap ipaglaban ni Duterte during those times. Why? First, sasabihin ko sa inyo, minura ang Diyos. Diyos mismo. Pero inisip ko na lang, siguro minumura niyang Diyos, yung Diyos ng Satanas Kasi yun daw ang Diyos niya di ba? Pangalawa, bakit mahirap? Di ba nag-rally yan sa Hong Kong? Sa Hong Kong ata yun o sa Japan? Mini lips to lips na babae. May hinalikan. Yun ang presidente natin nun. Ganun. Manyakis. O di ba nagkwento siya? Yung tungkol dun sa na-rape. Ano sabi niya? Sayang naman. Dapat ako nauna. And thirdly, inamin mismo niya na gumagamit siya ng marijuana at na-addict siya sa fentanyl. Ano sabi niyo? Addict, dapat patayin. Addict yun, Dapat din patayin. Ngayon si Kitty, may mga video. Nagmamarijuana, ano yun, dapat din patayin? Di ba hindi naman dapat? Naawa ko sa batang yun kasi akala ko talaga demure. I even compare that girl kay Chris Aquino. Hindi, ang layo. I never hear Chris Aquino na nagmura. I don't like Chris Aquino. Pero yung mga anak ni Duterte, grabing magmura. Katulad niya, bastos. Sabagay. Ano nga daw yung puno, yun ang bunga. Kung wala sanang kung ang napatay lang talaga yung mga addict, yung mga pero honestly, ang sabi ko nga rin tong mga to, yung mga biktima din. Nakakainis mang biktima. Ano pa ang kinaayaw ko? Dumami ang pogo. Dumami ang pogo sa Pilipinas. Kaya nga nagkaroon tayo ng Alice Guo Tsaka yung mga kaibigan ni Alice Guo Kapatid. Di ba mga nagsitakasan? Buti na lang may Interpol, di ba? Ano na? Ang hirap Siguro nga may pagkabias ako kasi loyalista kasi ako Ever since pamilya namin, loyalista. Yung during my generation. Kasi may generation at naman, iniintindi namin o nire-respeto namin yung mga pamangking ko na ayaw kay Marcos.
Kanya-kanya tayong opinyon eh. Nirerespeto ko rin. Pero, huwag kasi kayong magpo-post. Tapos, pag nagkomento na mali, magagalit kayo. Mali para sa inyo yung komento, magagalit kayo. Alam nyo, tawang-tawa ko, ang daming nag-block sa akin kasi nag-comment ako, tapos nakipagtalo. Nung hindi manalo, binlock ako. Pero okay lang, good riddance po yun. At least, nabawasan yung eyesore. Pag nagbukas ako ng Facebook. You know, honestly, kapag katulad ko na isang tao na nakatira sa ibang bansa, pag nakakakita ako ng flag ng Philippines, natutuwa ako. Kasi proud ako sa Pilipinas eh. Kahit pa sabihin pa nila noon na delikado, hindi maganda sa Pilipinas, ganyan, no? Hindi ko pwedeng italikuran ng Pilipinas. Hindi na rin po ako Filipino citizen, Swedish citizen na po ako. Pero, Pinoy na Pinoy pa rin po ako. Nung EDSA Revolution, I remember, nasa ano ko noon eh, nasa Nueva Ecija ako. Nung nag-defect sila, si Ramos at saka si Enrile, iyak ako. Dalaga pa ako noon. Tapos maraming talagang susugod sa EDSA para labanan yung people power ng Dilawan. Sorry, I have to say Dilawan. Hindi kami pinatuloy. Why? Ayaw ni Marcos. Ayaw ni Apo Marcos. Kasi ayaw niyang magpatayan ang kapwa Pilipino. Tapos ito, ngayon, ano sabi nila? Kinidnap daw si Duterte. Hoy, may warrant of arrest. Ang nakidnap noon, pamilya ni Marcos. Bakit? Ang akala niya, ililipad siya sa Paway. Anong ginawa ng Amerikano? Dinala siya sa Hawaii. Sa bagay, rhyming words. Paway, Hawaii. Yun ang kidnap. Si Duterte, hinuli. Hindi kinidnap. Daing nag-iiyak ang Pilipino nung mahuli si Marcos. Madami. Alam nyo, kung may umiyak man kay Duterte sa pagkahuli sa kanya, marami pong natutuwa. Mas marami ang natutuwa kesa sa naaawa. Naku, may trabaho pa ako. I have an extra job. Kaya tatapusin ko na po itong aking litanya. Hindi po ako pwedeng manahimik. Honestly, hindi ako pwedeng manahimik. If I know na tama yung opinion ko. So, opinion ko po ito ha. Opinion ko po ito. Nagbabasa tuloy ako. Nagbabasa ako ng mga law. Pati ICC. Binabasa ko yung Rome Statute. Sus ko. Ganun talaga eh. Yung weak leader na tinatawag nilang bangag, ngayong tinatawag nilang diktador. Oh well. Goodbye, Bombay. See you, alligator. Ay nako, ewan ko
kung may makikinig o may manonood nitong YouTube ko. But then again, I have to say something. Thank you and goodbye.